Teacher Laika, and from BTBT Ed Major in Electronics Technology. Please bow your heads and let us pray. Dear Jesus, please show me how to spend this day sharing your love in every way. Help me to be kind to everyone, to play and laugh and have lots of fun, shining your light and giving your grace, sharing your joy with a smile on my face. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. So bago magsiupo, pakitingnan ang paligid kung mayroong kalat at pakitapon sa tamang basurahan. So for our checking of attendance, instead of saying present, you will say the line of song that can express your feelings. So start with Miss Beliena, Palagi. Mr. Ole, Maulyon, Garcia, Ortiz, Pasyente, Orsulino, T.I., Morado, Beredo, Obsiana, Rosales, Miss Manjares, Mr. Pabi, Mr. Modesto, and Mr. Alqueros. And who is the absent? Okay, goods. Kung wala naman. So, bago tayo tumungo sa ating topic, magkakaroon tayo ng ating motivation. So, for our motivation, magkakaroon tayo ng tinatawag na jumbled letter. So, familiar ba ang lahat sa jumbled letter? Yes, ma'am. Ayan, very good. So, magbibigay ako sa inyo ng mga letter dito, tapos bubuuin nyo. Pagkatapos, meron sa inyo isang representative na nag-explain ng inyong nabuong letter. So, may naintindihan naman po kaya sa ating motivation na ginawa kanina? So, bakit parang ang tatambay ng ating mga students? So, magkakaroon tayo ng energizers. So, ako muna, tapos pagkatapos ko, kayo naman. So, tara na magsimula. So, ang ating energizer ay ako'y gising, hindi tulog, nakikinig, hep, hep. So, lalagyan natin siya ng step. 5, 6, 5, 6, 7, go. Ako'y gising, hindi tulog, nakikinig, hep, hep. Ako'y gising, hindi tulog, nakikinig, hep, hep. So, naintindihan ba mga bata? So, kayo naman. So, gising na ba ang lahat? So, magkakaroon naman tayo ng activity time. So, igugrupo kayo sa 4, then bubunot kayo dito sa akin ng inyong magiging topic, then explain nyo sa unahan. 5 minutes for brainstorming or mag-uusap-usap kayo ng inyong groupmates. Then, 10 minutes for preparing para makapag-explain dito sa unahan ng nabunot nyo. So, okay, bunot na tayo. Ayan. So, nakabunot na ang lahat ng groupmates. So, okay, proceed na tayo sa ating activity time.
tapos na ang ating mga students makapag-perform ng kanilang mga nabunot na paper. So, ngayon, magpuproceed naman tayo sa ating topic na Basic Components in Electronics Technology. So, bago tayo magsimula, may familiar ba kayo sa ating mga components sa electronics? Ayan, very good kung familiar naman. So, ngayon, nagpuproceed na tayo. Ayan, and the first is resistor. Resistor limits the current flow in a circuit. So, ang resistor daw po ay lilimit siya ng ating current sa pagdaloy ng ating device. So, halimbawa, pag hindi niya na-limit yung ating current, papunta dun sa device natin, magkakaroon siya ng troubleshooting. So, possible na sumabog yung ating device. So, for the second is capacitor. So, capacitor stores and release electrical energy. So, si capacitor naman, siya ang nag-i-store ng ating electric current. So, third is inductor. So, third is inductor. Inductor stores energy in a magnetic field when electrical current passes through it. So, si inductor daw po siya ang nag-iipon siya ng energy para may maidaloy sa lahat ng components na ating dadaanan. So, nakakasunod po ba? So, for the apat is allows current to flow in one direction only. So, si diode po ay isang direction lang yung dinadaanan siya. Hindi siya pwedeng bumalik dun sa, halimbawa, si diode nandito si resistor, hindi siya pwedeng bumalik dito. Dapat isang direction lang yung pupuntahan niya. So, si transistor. So, si transistor naman, meron siyang 3 terminal or kung tatawagin natin ay meron siyang 3 paa na si transistor. Siya yung nag-switch ng amplifier for electronic signal. So, for the 6 is LED. So, LED, from the word LED, ito stands for light emitting diode. So, si LED, ito yung karaniwan nating nakikita ay sa TV, ilaw, sa cellphone. Siya yung nagbibigay ng liwanag para magkaroon ng display screen ang ating mga devices. So, 7, meron tayong photodiode. Si photodiode converts light into electrical current. Bago tayo mag-proceed sa ating components na kasunod, ano nga po ulit ang ating na-discuss na components? Number 1 is resistor, capacitor, inductor, diode, transistor, LED, and photodiode. So, next naman po tayo ay for the next is relay. So, relay is electrically operated switch. So, dito, halimbawa, gumagamit tayo ng mga automotive circuit. So, dito, ito yung mga nag-change ng level. So, for the next is switch. So, familiar naman siguro tayo sa ating switch, di ba? Ginagamit lang natin siya sa pag-on or pag-off ng ating mga switches. For the next is potentiometer, variable resistor used to adjust level of alternating current. So, si potentiometer ay isang uri siya ng ating resistor na na-discuss kanina. So, potentiometer, variable resistor used to adjust level of alternating current. So, si potentiometer ay isa siyang uri ng resistor na ating na-discuss kanina. Isa rin siya sa naglilimit, ngunit ang nililimit naman niya ay adjust level. Level lang naman yung kanyang nilimit. So, kanina, na-discuss natin, ang nililimit niya ay ang ating current. So, for the next is transformer. So, transformer change the voltage level of alternating current. So, sa transformer, meron tayong direct current at AC or alternating current. So, battery. So, familiar naman siguro sa battery. Battery provides a portable source of electrical energy. So, ano daw po ang energy? Ang battery. So, ang battery, siya yung nagbibigay sa atin ng energy para magkaroon ng daloy yung ating mga components. So, next is fuse. So, fuse protects circuits by breaking the connection if the current is too high. So, sa fuse, isa siya sa pinaka-important na component. So, bakit? Kasi,
from the word nag-protect. Yan, from the word protect, siya yung nagsasacrifice sa ating mga devices. So, bago masira ang lahat, siya ang kauna-unahang masisira bago ang ating mga components. So, isa sa important. So, for the next is microcontroller. So, microcontroller is a small computer on a single integrated circuit that can be programmed to perform tasks. So, si microcontroller, siya ay pinakamaliit lang na nagko-control ng ating program. So, for the next or for the last components is the IC or integrated circuit. A set of electronic circuit on one small flat piece of semiconductor material, usually silicon. So, si IC, siya yung kung makikita mo sa ating PCB or PC board, meron siyang square doon, tapos meron siyang maraming terminal na marami siyang dinadaluyan. Kung baga, siya yung nagbibigay sa atin ng electronic circuit. So, may naintindihan po kaya sa ating mga basic components? Ayan, very good. Kung gano'n, magkakaroon tayo ng quiz. Kung may naintindihan nga, so proceed na tayo sa ating quiz. Ayan, so may naintindihan nga tayo kanina, di ba? Sabi nyo, may naintindihan. So, meron akong katanungan kung bakit kaya importante na pag-aralan natin yung mga components na ating pinag-aralan kanina. Yes, Mr. T.I. Ayan, very good po. So, ngayon, magpuproceed naman tayo sa ating quiz. So, please prepare one fourth sheet of paper. So, sa ating direction, magkakaroon tayo ng enumerate the following basic components used in electronics. So, yung ating pinag-aralan kanina, doon lahat manggagaling ng sagot kung may pinag-aralan nga ba talaga tayo. So, number 1 to 5. So, aalisin muna natin para tayo ay walang kodigo. So, 1 to 5, give the basic components and electronics technology. Kung nakinig talaga, may maisasagot. So, 1 to 5, give the basic components in electronics technology. So, 6 to 10, use one components and idodrawing nyo kung ano ba yung pagkakaintindi nyo doon. Then, explain nyo siya ng at least 3 sentence. So, ayan, makikisagot na po. Meron kayong 10 minutes para makapag-prepare at para maipasa ang inyong 1/4 sheet of paper. So, makikisagot na po. So, habang kayo nagsasagot, sasabihin ko ang ating assignments. So, in a 1 whole sheet of paper, pakisulat ang rest well mga students. Deserve nyong magpahinga and